Muntik nang makontempt kahapon sa Senado ang RCBC Bank Manager na si Maya Digito matapos niyang tumangging sumagot sa ilang tanong at humiling ng executive session. Sa pagdinig, nagsiwalat na isinakay umano sa sasakyan ni Digito ang 20 milyong pisong winidraw mula sa account na sinasabing pinagpasukan ng ninakaw na pera mula sa Central Bank ng Bangladesh. Balita hatid ni Sandra Aguinaldo. February 5, nung araw na pumasok sa $4 account sa RCBC Jupiter branch ang ninakaw na $81 million sa Central Bank ng Bangladesh, may 20 million pesos cash na withdraw sa account ng businessman na si William Sogo. Ayon sa AMLAC, sa account ni Go napunta ang malaking bahagi ng $81 million. Ang withdraw na 20 million pesos cash isinakay daw sa sasakyan ni Maya Digito, ang branch manager ng RCBC Jupiter branch. Nakita raw mismo ni Romualdo Agarado, empleyado ng RCBC branch, ang paghahanda ng pera. Noong araw na ito, sira ang CCTV sa naturang branch. Si Joey Morales po nag-load sa kotse ni Manager Maya Digito. Sino si Joey Morales ulit? Joey Morales, the branch messenger of the branch. Siya nag-load. Siya po nag-load, assisted by SCRO Angela Torres. Continue, please. Kitang-kita ko po kasi nakaupo po ako sa table ko fronting the main door of the branch. Attorney Marcel, do we have an affidavit of Ms. Angela Torres also? No? You know, Your Honor, we have an affidavit, but we consider it to be a perjured affidavit. Because in her affidavit, she says that she loaded the money, the 20 million pesos, to Mr. Go's SUV. And she made him sign the documents. Sa affidavit ni Agarado, sinabi rin niyang nailabas ang 20 million pesos cash nang walang pirma si Go sa withdrawal slip. Kaya itinuring itong irregular na transaksyon. Noong February 9 naman daw, inalerto na ang RCBC Jupiter branch ng request na huwag nang palabasin ng pera. Pero di raw ito sinunod ng branch manager na si Digito. Sa loob ng 30 minuto, nakapag-withdraw pa raw mula sa questionable bank account. February 9, that was Tuesday. That was nung dumating po yung recall of funds around mga 11 o'clock in the morning. I went to BM Maya's room and told her na, "Ma'am, meron pong recall of funds." Tapos she just look at me like, nakaganon lang po, na parang nakaganon lang, nakatitig lang na sa akin na blankly. So I went back to my position, to my chair. Ayon kay Agarado, tila may kinatatakutan si Digito. Pinatawag po ako ng manager ni Maya Digito and the SCRO Angela Torres sa room niya. And marami po siyang sinabi, pero ang nag-stuck lang po sa mind ko na, sabi niya, I would rather do this than me being killed or my family. Ano ba yung threat sa'yo? At sa pamilya mo? Sir, as I said po, I strongly deny that statement he made. Magtagalog ka dahil ako hindi marunong ng English. Hindi po totoo yung sinabi niyang may ganun akong sinabi. February 12, nung araw na inimbestigahan na raw ang maanomalyang transaksyon mula sa Bangladesh Central Bank. Naimbitahan daw si Agarado at ilang staff ng RCBC Jupiter sa bahay ni Adriano Huico, na empleyado rin ng naturang branch. Nandun din daw si Digito. Branch manager Maya Digito has all the talking. Nakikinig lang po kami, and isang word din na nagsastuck din sa mind ko was, she has that she has 4 lawyers, and one of the lawyer is BSP expert or AMLA expert, something like that. And one of the lawyers even suggested to her na kung nagpa-compute na raw ba ako ng retirement ko, something like that. And kung kasya na raw ba yung 5 million sa akin. Nang tanungin si Digito tungkol sa mga paratang, Sir, I understand. I already requested for the executive session. Everything will be disclosed there, Your Honor. pinilit harangin ni Senador Juan Ponce Enrile ang hiling ni Digito na executive session, pero natuloy din ito. Sabihin mo muna sa amin kung anong dahilan na gusto mo sa executive session. Natatakot ka ba? Tinatakot ka ba? O meron bang makakasunog sa sistema ng banking system natin?
Dahil dyan, gusto mo na hindi malalaman ng madla, ganun ba? Hindi pwedeng executive session lang. Sino ka? Hindi naman po sa ganon. Gaya po ng nasabi ko, ako lang nga ho sa lahat ng respondents dito ang may criminal case. So I'm making a motion to hold this witness in contempt. Tanging si Bangladesh Ambassador John Gomes ang pinayagan ng mga senador na makinig sa executive session. Let's see what the Senate is doing. I think that's more important now at this point. Lumabas din sa pagdinig na mula sa East-West Bank, si Digito ay nailipat sa RCBC Jupiter sa rekomendasyon ng isang Jason Go, isang dealer ng mamamahaling kotse. Isang valued client daw si Jason Go ayon sa RCBC. Sa isang statement, sinabi naman ng abogado ni Digito na may sabwatan umano na naganap sa pagitan ng mga mayayaman at mga personalidad na may koneksyon. Ang kabuuang $81 million ay napunta lahat sa remittance company na PhilRem, na siyang nagdala ng pera sa mga kasino at sa Chinese national at junket operator na si Wei Kang-su. Sandra Aguinaldo, GMA News.